Galing kami sa church. Diretso kami dito sa Costco. Nabibilin lang. At pumapatak na yung ano. Nakikita nyo yung mabagal na patak ng, ano, ng snow. Umpisa na yan guys. Ngayon, kagandahan pa yung ano eh. Yung weather, yung temperature eh. Pero malamang mamaya paglabas namin makapal na yan. Ito na ang tunay na winter guys. 10:30 ng gabi. Natulog ako eh. Bago pumasok eh. Paglabas ko eh, heavy snow na pala. Ayan na. So si mami may binili siyang ano ba yun, cover sa windshield. Ito oh. So magkakaalaman bukas kung effective ba siya. Mas maganda kung may ganun nga naman kasi kumbaga eh, hindi na siya magkakaskas bukas. Tatanggalin na lang niya yung balangot. Ako sanay naman na tayo sa ganito. At buti na lang kasi dry naman yung snow, madaling tanggalin. So usually pag nag-snow ganyan, di pa malamig. Bukas malamig yan bukas. Ganda na aming park oh. Napakadaming ilaw. So bali dito pa lang kita na kung gaano kakapal ano, at kabigat yung bagsak ng snow. At base nga sa forecast nakita namin na magdamagan ang buhos nito. Ganun pa man medyo hindi naman ganun ka-challenging magmaneho dahil wala pang dulas. Usually pag bumabagsak yung snow sa kalsada kita nyo dyan sa kalsada natutunaw pa siya. Pero ibang usapan na kapag magdamag at hindi ito tumigil kasi sigurado na yung dulas kinabukasan, samahan pa ng mas malamig na temperature. One eternity later. Vlog muna natin yan. Ha? Iba-vlog muna natin yan oh. Oh. Ando na naman Ito ebidensya. Pinistira ko na yan. Magkakayod tayo ng malala. Ilan ba to? Mga 3 inches? 2 inches? Mga 2 inches to. Hindi masyado. Ayan oh. Makita sa truck oh. Kayura na naman. Yan na nga. Pagdamag nga, hindi tumigil ang snow. So ayan na. Malala ang kapal ngayon. Habang nagpapaspas ka ng yelo sa sasakyan, hindi natatapos eh. Kasi minuto lang kapal na ulit eh. Dito ramdam ko na kailangan ko nga ng pabigat. Kahit naka 4x4 pala siya, dahil masyadong magaan yung likuran kumikembot yung truck. First time ko lang ngayon eh. First time ko nga gagamitin ng 4x4. Kumikembot nga yung likod. Totoo nga. So kailangan natin ng pabigat. Hindi muna ako ngayon nag highway ng Stony. Kasi medyo kinakapa ko muna. Gusto ko munang maramdaman kung paano ba ang performance nito sa snow bago ko subukang mag highway na mabilisan. Dito muna ako sa sa medyo mabagal na takbo. Wala siyang problema sa mabagal na takbo pero pagka medyo mabilis at lumiliko-liko, medyo pumapalo yung puwitan ko. Ang masama nito mamaya tingin ko ice ito. Okay, focus muna tayo, focus. A few moments later. Medyo hindi ako satisfied guys. Medyo hindi ako satisfied sa performance ng truck na ganito. Mas magaling yung aming Highlander kapag naka winter tires ay mas matatag kaysa dito.
Halimbawa nabaon siya sa snow, walang problema. Pero ang problema ko is kapag nag-change ng lane, sumasayaw talaga ako. Kapag lumiliko ako ng likong-liko, kapag medyo mabilis, sumasayaw talaga ako. Nawawala ako sa lane. Nakakatakot ang experience ko. So bakit kaya ganun? Hindi ko masasabing dahil hindi pa lang ako gamay, kasi ingat na ingat naman ako, sobrang dahan-dahan. Pero bakit ganun? Yan na, winter wonderland na guys. Nakabaon na ang backyard. Wala na yung deck, tabunan na. Ay nako, wala pa sa kalingkingan ng performance ni ng Highlander namin sa snow. Mas magaling yun. Bale, hindi ko na nakuhanan ng video kasi nga ay nag-focus na ako sa pagmamaneho. Pero meron akong mga nadaanan na slope at saka meron din akong nadaanan na sharp turn na talaga namang pumalo yung likurang bahagi ng truck. At nawala talaga ako sa linya at tumalon yung puso ko sa kaba talaga. Hindi ako confident sa truck, sa performance niya. Hindi ako satisfied. Hatid ko na mga bata at non-stop pa rin ang patak ng snow ngayon. Ayan hindi tumitigil. Hindi ko alam kung maghapon pa ba ulit ito. Medyo makapal-kapal ito ang kalalabasan nito. Ang temperature hindi naman ganun kalamig. -2 lang ang temperature. Yun nga lang, talagang may kakapalan tong snow na pumapatak na to. Medyo madami. One eternity later. It's Monday guys. November 24 pa din tayo. Kagigising ko lang. So susundo na kasi ako sa mga bata. At ayan, sa after kong i-shovel kaninang umaga, ayan makikita nyo, sobrang kapal na ulit. Ayan. Nagbukas ako ng TV sa kwarto bago ako bumangon. So nakita ko yung mga balita na malala nga talaga yung snow ngayon dito sa Calgary. Pero mas malala sa south, no? Sa mga Lethbridge. Mas makapal ang halos triple yata ang ibubuhos sa kanila compared dito. Pala na ako kanina sa harap pagka-uwi ko galing trabaho. Tsaka sa likod. Pero ngayon magpapala ulit tayo. So ingat-ingat tayo mga mga kababayan kasi napakadami daw sabi sa balita nung pagkagising ko nga nagbukas ako ng balita at ang sabi nga doon ay napakaraming aksidenteng naitala ngayong araw dahil nga sa dulas sa kapal ng snow. This is what it looked like this morning in the southwest community of Bankview. There were multiple crashes in the area, including one involving a concrete truck. This is the first real snowfall of the season and the first real test for drivers. This was the scene of a 9-vehicle pileup in Bankview. The driver we spoke with had their BMW squished in the non-plowed side street. She advises other drivers to avoid them. Kahit pa sabihin usual na nangyayari yun sa mga unang patak ba ng pagpasok ng winter. Yung kahit pa sabihin na ready na yung sasakyan, na i-prepare na i-ready na for winter. Pero minsan yung driver din hindi pa ready di ba? At saka hindi mo talaga may iwasan kasi maraming umi-slide sa kalsada. Kaya nagiging cause na aksidente. May mga video nga doon sa balita kanina na yung nagdugtong-dugtong na bangga-bangga. Buti na lang ay mabagal. Kaya pagka ganyan ang condition talaga guys, ay kailangan talaga ay sobrang bagal ng patakbo. Hindi talaga pwede yung mga nagmamadali at lalo na sa mga turns at saka sa mga downhill, uphill talagang sobrang doble, triple ingat tayo sa pagmamaneho. At ayan, 3:10 na, magpapala pa ako para makasundo na after sa mga bata. See you guys later. Tingnan nyo guys, ang kapal ng snow dito. Sa totoo lang, wala akong idea kung paano ba ang ginagawa ng mga tao dito sa backyard. At saka dito sa likuran ng sa may parking spot, So nung lumabas ako, nakita ko lang na yung iba is ayun nakita nyo. Yun tinaboy nila yung yelo dun sa gilid nung pinaka perimeter fence ng community.
So doon nila itinambak. Which is I think, yun na nga siguro ang safest. At least, di ba? Hindi naman nadadaanan yun kasi sasagad na yung sasakyan dun eh. So gagayahin ko na lang sila. At yung mga dinadaanan namin dito, hindi ko naman kaklaruhin to na lahatan. Pero yung ibang spot nito, yung mga nilalakaran namin, eh dito ko na nga lang din itataboy. Katulad nila. Nanggaya lang ako. Kasi wala ko idea eh kung paano ginagawa dito pag winter. Ayan. Gaya dito sa dadaanan ko, kapal oh. Lubog ako dyan. So papalahin ko ng konti yan. Kasi graba naman kasi ang ilalim nito. Kaya hindi to kailangan i-scrape talaga maigi. Makukumpak na lang siguro yung ano na yan, yung snow na yan sa katagalan. Kalalakad. Pero hindi mo siya pwedeng i-scrape kasi sasama yung mga graba. So yung ibabaw lang talagang kinakayod. Let's go na. Siya lang ang aking sinundo. May volleyball practice pa daw ang kuya. Ay! Just put it there. Sasabay na lang daw siya kay mami. Papa-pick up. My glasses broke because someone decided to run with their eyes closed. Oh my God. Careful. Yeah. Oh, naglaro pa talaga. Naglaro pa talaga na snow. O, tinan mo, oh, kadiri yung snow. Huwag mo nang ganun yun. Brown na nga eh. Oh, let's go. And the snow is fine. Let's go, let's go. Oh, naku I'll talaga. give the people a fact about snow. Hmm. Snow is white because of sunlight. They're actually clear, but if the sun was orange, the snow would look orange. Ganon? Sabi? Ganon daw yan? Hmm. Ah, let's go. And if you want cold water, Hmm. Ay, inilubog pa talaga. Inuman niya doon. Lukotoy na bata to. Hindi yan lalamig. Labas lang ng bottle ang lalamig. Yung loob hindi. Magsha-shovel pa ako sa harap na. So, una ka nang pumasok ha. Huwag mo ikalat yung ano mo. Huwag mo ipagpag sa tiles yung ano mo ha. Sa basahan lang. Yeah guys, nakakalokong panahon oh. Sumikat ang araw oh. Ang init. Kaya sa labas sobrang slushy yung mga snow kasi naglulusaw na. Kaya naman yan oh. Nakakalamig-lamig eh. Enjoy na naman ang bata. Tinan mo naman. Hindi nilalamig. wait, let me try to get that. No, nagkakalat ka sa ano. Nilinis na nga yung pathway eh. Tatawa ko kasi ngayon na sariling bahay na yung sariling tapat ng bahay na yung nililinisan ko ng snow. Eh, di hamak na ano to. Di hamak na mas sisiw lang sa akin linisin to. Kasi nung nangungupahan kami doon, malala ang nililinis ko. Kasi nga diba yung bahay, yung dalawang bahay na parehas na naupahan namin before. Ano yun yung mga bahay na luma sa Calgary na talagang ang lalaki. Yung lote niya is sobrang lalapad. Halos dalawang kasing haba nito. Itong unit namin. Plus imagine harap at likod pa. Plus yung pathway nyo pa. Grabe ang dami na nililinis ko noon ng haba. Napakasakit sa balakang. Pero dito, maning-mani lang kasi tinan nyo naman. Nakita nyo yun. Yun yung sa ano. Yun yung pathway papasok doon sa pinto nung kadikit namin sa duplex, di ba? So meaning to say, dito sa... Teka lang anak. Meaning to say, dito sa island na to, sa pagitan namin, is hati pa kami dyan. So doon lang mag-i-start hanggang doon sa, kung nakikita nyo yung poste na yon, hanggang doon lang. So ilang di pa lang yan, di ba? Napakaigsi lang yan. Yun lang ang nililinisan natin. Saka syempre itong gilid ng bahay para madaling maka-access. At saka itong entrada, although napakadalang namin gamitin, hindi naman namin lagi nagagamit to eh.
Sa totoo lang kasi nga hindi naman kami nagpa-park dito sa harap dahil dalawa naman yung bakanting spot sa likod para sa parking. Yan. Can you take a picture now? Wait. Tapos ayun, ang likuran namin. Yun, nililinisan ko rin yung hagdanan. Yun ang mas gamit namin na na entrance, exit. Kasi nga doon kami dumadaan papunta sa garahe. Subukan natin i-imprint yung mukha natin dito sa sa snow. Okay, go. Let's see. My turn, guys. Dito ka naman. Dito ka naman sa bilog. 3, 2, 1. Brain freeze. Ang sakit. Wala naman tayo na ilagay. Hali. Ang akin, lalim Look at my, ayun yung ice ko. Ayun Ayun tsaka yun. Ikaw na lang. Wait, let's build. Dapat yung powdery pa, yung hindi pa na Can you help me do? Dito, ito, powdery pa to. Itong side na to. Diyan mo i-imprint yung mukha mo. But I want to build. Mag-build ka. Let's go, guys. Come. Let's build a house. House? Wala kasi tayong yung mga gamit natin, panggawa. Wet snow. Can you bring water here? I need. Ay, naku, wag na nak. Sakit ng mukha ko. Papasok na ako, pagod na si daddy. Magluluto pa ako. Can you watch me? Yeah, open ko yung curtain, para makikita kita dito. The next day. Alam ko na yung naging problema ko sa truck. Kung bakit siya kahapon malikot at ma-slide. So talagang ni-research ko pag uwi ko. Inalam ko kung bakit ganun. Truck na nga diba? Tapos ganun pa. So parang sabi ko, ano ba naman yun? Sa loob-loob ko siguro may mali or meron akong kulang or meron akong hindi nagawa. And yun nga, okay naman yung all-terrain na tires makakapal pa yung tread. Ang problema ko lang pala is pabigat. Kailangan ko lang palang lagyan ng weights, yung likuran. Ayan guys, hanggang ngayon dahil pa rin aksidente. Ayun, may hinihila na naman sasakyan. Kasi mas malala ngayon kung tutusin. Kasi ang nangyari, yung mga yelo kahapon nainitan ng araw kagaya ngayon, 'di ba? Tingnan niyo naman ang araw, napakabangis, 'di ba? Ayan, So, pagka medyo nalusaw, kakayat siya, magiging tubig, and then malalamig. Malamig kasi negative yung temperature. Yan ang lalong nakakapag-ice ng kalsada At yun ang mas delikado. Tsaka yung compressed ice na puting-puti na nakakasilaw, na sobrang kintab yung ibabaw, yun napakadulas din nun. Pero mas okay pa yun kumpara sa black ice talaga. Yun ang mas malala, black ice. So ayun, nadagdagan na yung aking confidence at okay na. Nawala na yung kaba ko. Hindi kagaya kahapon nung umuwi ako. Solved na ang problema. Bale, merong 3 bags ng sand sa bahay. Yung pa lang ang maliliit lang yung bag parang mga tigkakaganto lang. Hindi ko alam kung ilang pounds o ilang kilo ang isa nun. So yung pa lang ay naramdaman ko na kaagad yung traction. Yung lalo na sa bandang likuran ng truck. Pero bala ko pa nga siyang dagdagan para talagang mas dikit sa kalsada yung mga gulong ko sa likod. Para sa ganun hindi ako nagfi-fishtail yung fishtail pala yung tawag doon, yung pumapalo yung puwitan, 'di ba? Liliko kang pakaliwang ganun. Pumapalo sa kanan yung yung likuran mo, So, yan, buti na lang din pala ay inaral natin sa pagdadrive sa snow, paano mo ba babawiin yung ganun? Paano mo i-steer para makaalis ka sa ganung situation,
para makorek mo yung pagkaka-stuck o pag-i-slide. Napakahalaga nun guys. Kailangan ay alam natin kung paano i-steer ang manibela kapag umi-slide tayo na ganun. Kapag hindi nyo alam kung paano i-steer ang sasakyan nyo na umi-slide, pumapalo yung puwitan, ay may tendency kayo na mag full 360 yung sasakyan ninyo kapag baligtad yung pag-steer nyo ng manibela. Kaya importante yun na skill, driving skill sa snow. Kasi kahit anong ingat, makakatsyempo ka ng kalsada na talagang kahit 30 o 20 km per hour pa yung takbo mo, medyo nag-turn ka or nag-change lane ka, makaka-experience ka kapag winter driving, ma-experience mo yung sinasabi ko na mag-slide. Kaya napaka-importante nun, no? Kung alam natin kung paano i-correct yung manibela, yung gulong sa unahan, para hindi kayo mag 360 sa gitna ng kalsada. Kampante na ako. At maganda ang four-wheel drive. Maganda nga. Yun nga lang talaga, dahil nga napakagaan ng truck na to sa likod, kailangan lang pala talaga ng weights doon sa likod. Kailangan lang ng pabigat. Yun lang naman guys. Thank you for watching and see you on the next vlog. Bye bye.